Ito na bang unang pagkakataon na makakapaglaro na si Renz sa CBA? Dahil sa athleticism na pinakita niya, kumakatok ngayon sa pintuan ni Renz ang mga Chinese na to upang tumuloy na finalist sa CBA. Alam nyo ba na nagkaroon pala ng butas itong mga Chinese na to dahil nalaman pala nila na si Renz ay walang good terms sa ating national team at ayaw rin niyang magpa-draft sa PBA. Ano kaya magiging desisyon ni Renz dito? Bukod sa kanya, Thirdy Ravena, mainit-init ang pangalan ngayon sa NBA mini training camps. May bala kaya ang ilang NBA teams na imbitahin siya sa NBA D-League? Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Nga pala, salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking bagong TikTok account. Sa mga hindi pa nakapag-follow, baka naman. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano na namang kabalbalan ang binabalak ng mga Chinese kay Renz Abando. Ang sabi kasi ng isang nasa Chinese committee, ang galing daw ni Renz at tanging ang kanyang athleticism na nakuha ng atensyon nila. Pero kung titingnan ko naman ang performance ni Renz ngayon sa strong group, siya ay naglaro lamang ng 5 beses sa loob ng 7 games. Siya ay nagkaka-average lamang ng 11 points, 9 rebounds, 1.5 assists at 1.2 steals per contest. Kung sa bagay, totoo nga naman na sa strong group na ito, athletic pa rin si Renz at yan talaga ang trademark ng mga galawan niya, considering naman nakakaunting appearance at playing time lang binibigay sa kanya. Kumbaga, partida pa nga yan. Pero hindi ko maintindihan bakit ngayon pa sila nagbabalak na kunin si Renz, gayong hindi naman masyadong over the roof ang mga performances niya ngayon. Hindi gaya nung nasa Gilas ito na sobrang hyper niya na kahit ang Europa nag-o-offer sa kanya. Kilala ang CBA na malaki rin magbayad sa mga Asian imports at mukhang gagayahin na rin nila ang B-League at KBL na mag-i-invest ng mga Pinoy players. Hindi kaya for fanbase lang din ang plano nila kay Renz? Balita ko dahil sa humihina nilang basketball system, tila nagpo-protesta na rin ang ilan sa mga Chinese basketball fans sa CBA kasi nilalampaso na lang sila lagi sa internationals. Ang plano nila kay Renz na kapag pumayag ito, tutulungan pa nga raw nila na makapag-NBA, diba? Seryoso? Ang tanong sa lahat-lahat, bakit si Renz pa? Marahil dahil alam nila na si Renz ay walang good terms o relasyon ngayon sa ating national team. Kung hindi nyo pa alam, mas pinapaboran nga raw ni boss ang ilang Gilas players na mga pabilang kesa kay Renz. Tapos dumagdag pa yung hindi siya nagpa-draft ngayong taon sa PBA. Feeling siguro ng mga Chinese, makukuha nila si Renz sa pamamagitan nito at sinasamantala po nila na may mga ganitong issues. Kapansin-pansin na hindi pa nga nakapag-desisyon si Renz ngayon kung saan siya maglalaro after nitong strong group, kaya ang CBA mas lalong naging mainit ang mata sa kanya. Pero sa palagay nyo, papayag kaya si Renz na maglaro sa CBA? Idadagdag ko na rin itong bagong ruta ng training na tinatahak ngayon ni Thirdy Ravena. Hindi siya nag-ensayo dun sa mga typical na course at gyms dun sa Japan. Instead, nag-training siya sa US kasama ni Klay Thompson, nakaka-trade lang sa Mavericks. Kundi ako nagkakamali sa Jordan Lolly Basketball Training Center ata yun. Kahit si Klay Thompson humanga ng lubos kay Thirdy na para bang nagbuwis buhay na agad ang pag-iensayo niya na nag-ala finals na ng B-League kasi nanonood si Klay sa kanya. Inspired masyado at ginalingan. Dahil dyan, naging mainit sa mata ngayon ng ilang NBA G-League teams na baka pwede bigyan ng 10-day contract to if possible. Nagustuhan daw nila ang hubog ng katawan niya at may work ethic. Siguro ang kailangan lang ni Thirdy pagtuunan ng pansin sa kanyang training, yung consistency niya. Pero isang bagay ang bilib ako kay Thirdy kasi kahit maalat yan, hindi bumababa ang energy level of playing. Mataas pa rin ang kumpiyansa, hindi tamad gumalaw, magandang dumepensa at masipag pa rin kahit saan mo ilagay. Napapaisip ako kung ano kayang magiging karera nito after niyang maglaro sa Japan.